Magandang araw sa inyo mga kabayan. Itong January 29 ay binalita sa 24 oras na ah, aaprobahan na ng minamadali pala ng Kongreso yung umintong sweldo sa manggagawa na 150. Ang tagal-tagal na yan, ilang buwan na yan, hindi pa rin na-approve. O kung na-approve man, hindi rin na ipatupad agad-agad. Kaya dala ng na naman politika propaganda na naman yan. Yung sa Senado naman nung nakaraan pa, nagdagdag. Chinap-chap ng secretary ng Department of Labor and Employment Secretary Benvenido Languesma ng 30 pesos, 20 pesos hanggang sa paabutin yata yan ng 6 years ulit bago ma-fulfill yung 150 na yan, 100 pesos na increase. Ganyan katalamak ang sistema ng mga government official natin. Kaya hindi talaga tayo kampante na manatili ang maraming bilang sa kanila na hindi mapapalitan ng foreign national para gawin ang mga kanilang serbisyo na hindi talaga makatwiran sa ating manggagawa. Pag sila agad-agad increase at hindi lang 700 150 na yan o 200 billion, trillion every year ang ini-increase ng kanilang mga salary at mga allowances at mga budget. Imaginin mo kung gaano kabalahura. Kaya kung yan ang nakakulapol sa gobyerno natin at napakaraming bilang nila, kaya nga na sinasabi ko sa inyo mga kabayan, at hindi natin na-aksyonan, kawawa tayo, sila lang ang nakikinabang sa mga pira ng pinaghihirapan nating araw-araw. Para tayong nasa bansang demokrasya, pero ang sistema natin, komunista ang pangangasiwa ng atin mismong mga kababayan at kalahi. Napansin nyo mga kabayan, kung kayo nag-oobserba, bawat panahon ng eleksyon, sakayang gagawa ng daan, sakayang gagawa ng proyekto, kung kailangan malapit na ang kampanya. Pero kapag wala pang kampanya, maupo yan, 6 years yan pasarap-sarap sa buhay. Yan, pa-travel-travel, pa ganito-ganito, pakamot-kamot ng mga bitlog dyan sa Senate hearing, sa Congress hearing. Yan, pa suklay-suklay ng kanilang mga bigote, di ba? Tapos sa sahod katulad sa senador, 3 to 6 billion per year. Ay yung 1 billion lang talagang nakakarimarim na nakaraming pira. Kasi kung natatandaan nyo yung CG Corona trial ng sinabi ni dating Senador Juan Ponce Enrile na ang 1 milyon ay katumbas 1 kilo. Sa akin bilang isang kargador dati sa Pier, yung Cupras na yan na 60 kilos, napaka-bulto yan. Sisiksikin pa yan para mabuo mo yung 60 kilos. How much more yung papel na napakagaan para gaano karaming pira yan na ilalagay mo sa sako. Sa 1 bilyon, katumbas yan ng 1 milyon na tagi 1 milyon para makabuo ka ng 1 bilyon. Imagine mo kung gaano karami, ilang sakong pira yan. Tapos tayong ordinaryong manggagawa, dadrama-drama lang tayo na maraming mga negosyante ang magsasara pag mag-increase tayo. Ay hindi pala ninyo mga boss kayang patakbuhin ng bansa natin, magsipag-retiro na kayo, magsipag-resign na kayo, voluntaryo para sa kahihiyan man lang ninyo kung may kahihiyan pa. Kaso lang, hindi tayo naniniwala sa kahihiyan sa mga to eh. Talagang pakapalan ng pagbumuka na nandiyan nakakapit. Kaya tayo katulad ng mga binubulgar dati ni dating Senadora Miriam Santiago, tayo ang isa sa nabibilang sa most corrupt country in the world. Magtitinginan niya tayo. Sino-sino kaya dito ang corrupt, 'di ba? Sa Senate hearing. Patawa-tawa lang yung mga nag-hearing ng mga may tungkulin din mga senador, patawa-tawa din, no? Kasi alam nila na totoo. Sila mismo ang nagbubulgar ng mga kabulukan nila. Kaya tayo mga kababayan, kung tayo patuloy diyan magpapauto sa mga yan, panahon ng bibigyan ka ng ganito, ganyan, para lang iboto. Isa yan sa mga gimmick ng politiko na noon pa. Paulit-ulit lang yung cycle na yan, gaya na sinasabi ko sa mga una kong content. Na paulit-ulit lang yan, hindi tayo hindi tayo bagong bagay diyan. At wala talaga silang interest, katulad ng isang content creator na nagbunyag na ang mga politician sa ating bansa, wala talagang interest na paunlarin dahil
kung kailan naghihirap ang ating mga kababayan, doon sila nakakakuha ng maraming boto dahil sa pagmamudmod nila ng budget ng pinansyal na kinukuha sa pondo ng gobyerno na galing din sa taong bayan. Kumbaga, yung pira na ibibigay sa'yo rin galing yan eh. Sa ibang ibang pamamaraan lang, pero nasa atin pa rin galing yan. Kaya yan ang nakakasakit. Kaya kung mga kabayan, kung patuloy tayong susuportan niya sa mga yan, at ikaw patuloy ka pa rin nagpapauto, para mong sinasabing yung wala kang kwentang tao sa mundo. Yan ang nangyayari sa atin, paulit-ulit lang yan. Ngayon na naman, may hinahasa na naman silang mga sangguniang kabataan na dadagdag daw ng 4 years yata na manunungkulan. At siyempre, lalagyan nila yan ng pautay-utay na pondo. Kumbaga, tinitrain nila yon sa panibagong henerasyon ng mangungurakot na naman. Kaya kung maaalis yung mga yan, yung katulad ng sinasabi ko sa mga nauna kong content na 3 lang yung senador na matitira dahil doon sa signature campaign na gagawin natin, 3 lang sa Kongreso, yung 6.3 trillion na yan, baka matagal na yung isang trillion lang yan na budget per year na hindi yan magsobra-sobra sa kanila. At yung matitira dyan na 5.3 trillion eh, mailalagay mo dyan sa budget ng ganito, budget ng ganyan. Ha? Napakadaling solusyonan ng problema ng Pilipinas, sa totoo lang. Hindi lang magawa-gawa dahil ang mga taong nanunungkulan ng mga politiko at mga opisyalis natin, sila ang mismong salot sa gobyerno. Walang iba. Kaya yan ang nakakasakit. Hindi man natin pwedeng sirain ang mga kredibilidad nila dahil talagang sira na. Sila mismo ang nagbubunyag ng mga katiwalian nila eh. Ito, inaano lang natin recycle na lang itong itong mga sinasabi natin dahil mula din sa kanila to. Yung mga kabulukan nila, yung mga pagpapahayag nila tas napapanood natin sa television, yung mga bulong-bulong ng mga staff nila na nandiyan sa Kongreso, sa Senado, na pag nalalasing, ang laki ng budget niyan, putragis na niya mga kurakot yan. Mga driver nila, nagbubulgar habang tayo ay nasa kasiyahan, kwentuhan. Yan ang sistema. Kaya mga kabayan, ako sinasabi ko sa inyo mga kabayan, alang-alang na lang sa ating mga susunod na henerasyon, sa ating mga anak, sa ating mga apo. Ako katulad sa akin, 54 years old na sa haba ng panahon na yan. Wala akong nakitang politician na talagang gagawa ng tama sa gobyerno, kundi patuloy na magiging bahagi ng malaganap na korupsyon na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Yan lamang po mga kabayan at salamat ng muli. Magandang araw po sa inyong lahat.